Ngayon naman, nakaka-curious po ako. Academically inclined lang po ba ang pwedeng mag-take ng STEM courses? Ano po ba yung maipapayo nyo sa ating mga ka-science journal na nanonood? Yes, Ma'am Ave. Ayun, kung mga academically inclined. So, ako kasi personally, average lang talaga ako. Nung pumasok sa nung high school, syempre, achiever tayo, ganyan. Graduate na Same, Yes. Pagdating sa university, ayun na, naging average na tayo doon. The reality hits. Yeah. So, ayun, kung ano yung napili mong course, normal lang naman na ma-feel mo na hindi mo kaya sa umpisa. Pero syempre, through time, maano mo rin siya. Lalo pag gusto mo yung course na nakuha mo, magiging madali na lang yun. And hindi isang qualification yung academically inclined ka sa course. Ayun. So, kung gusto talaga nila na mag-STEM, go lang. Kasi as a researcher, mapifigure out mo yun along the way. Sa process. Oo. Go lang daw. Matututunan mo siyang mahalin. Yun. May mahal ka ba? Ay, sorry. Yes, Ma'am EJ. For me, hindi kailangan na academically inclined. Pwedeng puhunan na yung basta may interest ka or interested ka dun sa field ay kayang-kaya mo na mag-pursue ng STEM. So, kasi halimbawa, kung ang aptitude mo, mahilig ka sa cars, for example lang tapos kaya mo mag-classify ng car, baka may potential kang mag-work sa taxonomy kasi classification siya. Or kung halimbawa, hilig mong drawing, spatially intelligent ka, pwede ka sa engineering. Pero it so happened na hindi mo pa alam kung anong klaseng engineering. So kasi usually what makes people be afraid of STEM is that they think this is just for academically inclined people. Yes. Pero hindi ganun eh. Kasi halimbawa ako nung college, parang si Ma'am Ave lang. Pare-pares tayo. Oo, yung minsan na ako, sumasabit na lang ako sa math, ganyan. Diba? Oo, diba? Ano po yung math? Oo nga. Mga ganon. Tapos, sumasabit din naman ako sa biology, which is my major. May mga subjects talaga na hindi ko kaya. But, now, nandito na ako. So, kasi, hindi naman siya yung meron ka at first, but what you get along the way, and what you learn through the journey, throughout the journey. So, yun. So, mas mahalaga na mas kinikip mo or mas pinanghahawakan mo yung mga natututuhan mo along the way instead of refusing to take that first step. Kasi all it takes is that just a small step, no, to pursue STEM. Thank you, Ma'am EJ. Yes, Ma'am Hazel. Ang gaganda ng mga insights nila. Parang pare-pares kaming nahirapan. Sa high school, achiever, lahat yan. Tapos biglang pagdating sa college, ano nangyari? Nahambol. Oo. So, siguro, academically inclined lang ba ang pwede sa STEM courses? For me, yung academically inclined, pwede mo siyang, tulad na sabi ni Teacher EJ, is interest. And that interest could be one of the drivers for you to keep going. So, yung growth mindset na kahit nahihirapan ka, pero ipagpapatuloy mo pa rin kasi nakikita mong importante siya. And siguro our role, not just in teaching, but to make students realize that STEM is very relevant. That's why you have to be interested with it. So, pwedeng yun yung maging starting point nun. And lahat naman, kung hindi man lahat, pero majority ay natututunan.